Ito po ang ating topic ngayon. God is looking for a true, committed Christian. Amen? Sabi ng Bible, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him." Naghahanap ang Diyos ng mga tao na ang kanilang puso ay fully committed sa Kanya. Hindi po kalahating commitment o one half. Hindi po one third. Hindi po one fourth. Hindi po half. Ang sabi ng Bible, yung puso ay fully, sabi natin, fully committed to God. Fully committed to God. At kapag natuklasan niya tayo fully committed, ang sabi ng Bible, palalakasin kita. I will strengthen your heart. I-bless ka ng Panginoon. So, ang Diyos po ay naghahanap ng hindi yung pumunta sa church, maganda ang gamit, maganda ang bag, maganda ang sapatos, maganda ang ayos ng buhok, bagamat kailangan natin lahat yan. Pero higit sa lahat yan, ang hinahanap ng Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa ating puso kung gaano tayo ka-committed sa Panginoon. Ano ho ba ang ibig sabihin ng salitang commitment? Pag sinabi pong commitment, mga kapatid, nakapaloob po rito yung salitang trust, pagtitiwala. Hindi mo kayang mag-commit kung hindi mo siya kilala at kayang pagtiwalaan. Pagka ho sinabing commitment, kapatid, ay nakapaloob dito yung salitang faith. Hindi ka makakapag-commit higit sa iyong pananampalataya. Amen. So kung ano yung level ng iyong pananampalataya, hanggang dyan lang ang level ng iyong commitment. Kung ang level ng iyong pananampalataya ay malalim, malawak, malapad, mataas, ganyan kalalim ang commitment mo. So hindi ho hihigit sa iyong pananampalataya. Ang commitment, mga kapatid, ay nakapaloob ito yung salitang pangako, pledge. Pag sinabing commitment, kung ito ay nangako na makikipagtipan ka at hindi ka nakipagtipan, sinira mo ang iyong commitment. So hindi ho basta-basta ang salitang commitment. Nakapaloob po rito yung salitang dedication, devoted sa salitang commitment. Pagka ikaw ay naging committed, ikaw ay magiging faithful, loyal, devoted, committed, dedicated sa Panginoon. Glory to God. Palapakan natin ng Lord. Amen? Amen. So kaya po napakahalaga ng topic na ito, mga kapatid. Gusto kong ibukas nyo ang inyong puso at tanggapin ang mensahe mula sa Panginoon. Meron po akong nabasang isang istorya at ito po ay merong malaking lesson sa buhay natin. Meron pong isang lalaki na meron siyang bahay. At yung kanyang bahay ay gusto niyang ibenta sa 10 Indian na may hirap. At yung pong mga bukod sa 10 Indian na ito, ay meron pong isang lalaki na gusto rin na bumili. At itong nagbebenta ng bahay, pinili niya doon sa isang lalaki na ibenta yung kanyang bahay. At kung sila'y nandoon na sa transaksyon ng pagbebentahan at pagpipirmahan ng deed of sale ng bahay, nalaman niya yung palang katransaksyon niya, kalahati lang ang pambayad sa bahay. So let's say, sabihin natin yung bahay 100,000, ang pera lang niya ay 50,000. So ito yung may-ari ng bahay na ito ay pumayag, sabi niya, sa isang kondisyon. Ibebenta ko ang bahay na ito sa iyo, pero nakipag-kondisyon siya. Ito ang kondisyon. Kailangan yung pako sa entrada ng bahay, ako pa rin ang may-ari. Ikaw ang may-ari ng kabuuan ng bahay,
ng bakuran, ng lahat, ng salon, ng kwarto, lahat ng buong bahay, maliban sa pako. Sabi niya, yung pako ay kanya pa rin. Pumayag sila kasi sa halagang kalahating presyo. At yung presyo ay napaka ganda ng pagkakasundo. Nagpirmahan sila, o sige, kalahati lang ang presyo, sa akin yung pako, pero sa iyo ang buong bahay. Nagbayaran. After many years, ito pong original na may-ari ng bahay, gusto niya hulit kuhanin yung bahay. Eh ayaw na, pumayag nung nakabili, sabi niya, kung ibebenta ko sa iyo, gusto ko, bayaran mo ng buo. Ibinenta sa kanya ng kalahati, gusto ko bayaran ng buo. Pero sabi mo ng original na may-ari, tandaan mo, ako pa rin ang may-ari ng pako. Nagkaroon ho sila ng hablahan, nagdimandahan pa. Sa madaling salita, yun hong nakabili ng bahay, pumayag na isolik doon sa original na may-ari ng bahay. Alam niyo kung bakit pumayag? Dahil siya ang may-ari ng pako, yung pako sa entrada ng kanyang bahay, sinabitan niya ng patay na aso, bulok na aso. At yung may-ari ng bahay sa tuwing siya lalabas at papasok yung nakabili, ang naaamoy niya ay amoy bulok. Hanggang sabi niya, isosoli ko na lang sa original na may-ari. So mga kapatid, ganyan po ang commitment. Ang commitment po ay kinakailangan ibigay mo ng buong buo ang bahay, huwag kang magtitira kahit pako. Amen. Dahil kahit yung pako na yun ay magiging point of contact ng kaaway para kuhanin muli ang iyong dalawang kamay, para kuhanin muli ang iyong dalawang paa, para kuhanin muli ang iyong buong katawan. Kaya mga kapatid, kinakailangan totally 100% ang tunay na commitment na hinahanap ng Diyos ay hindi ho 80%, hindi ho 50%, hindi po 30%. Ang tunay na commitment na hinahanap ng Diyos ay 100% commitment, being fully committed to God. Ang hinahanap ng Diyos ay being fully committed sa Kanya. Sabihin natin, Pastor, committed naman ako. Nagpapagamit naman ako sa kay Lord. So number one, true commitment is more than involvement. Tatlong bagay lang po ang sishare ko sa inyo. True commitment is more than involvement. Hindi ibig sabihin, involved ka sa music ministry, you are 100% committed. Hindi ibig sabihin, umattend ka ng church every Sunday, yes, maganda yun, you are 100% committed. Hindi ibig sabihin, tayo po'y nagpapagamit ay 100% committed na po tayo. Ang hinahanap ng Diyos na commitment, ang true commitment is more than involvement. Sabihin natin, true commitment True commitment is more than is more than involvement. involvement. Sino sa inyo ang lahat ay involved rito sa ministry? Yung may part ka sa ministry, taas ang kamay lang. Hallelujah. Hindi po, taas ang kamay. Yung mga involved, music ka ba? Tigalinis ka ba? Tiga-ayos ka ba ng upuan? Asaret ka ba? Tiga-ano-anong party mo? So kahit sa music ministry, sa cell group, party ka ba ng cell group? So ikaw ay involved. Maganda po yan. Kailangan yan. Tama yan. Pero gusto kong sabihin po sa inyo, true commitment is more than involvement. Isang araw, at maaaring narinig niyo na po yung kwento na ito, meron pong tatlong magkakaibigan. Baka, baboy, at manok. Napadaan po sila sa harap ng church. At habang sila naglalakad ng magkakaibigan, nagkukwentuhan sila, galak na galak, tuwa-tuwa, nabasa nila ang isang karatula, donate for a breakfast para ho sa mahihirap. Nag-usap sila na mag-donate. Sabi mo nung manok, ako na ang mauna. Mag-donate ako ng itlog para sa breakfast. Pritong itlog, nilagang itlog, adobong itlog. Lahat ng klase, basta itlog.
ang kanya. Sabi naman ho ng bata, ako, alam ko na ang dudunay ko. Sa breakfast, kailangan ng gatas. Nag-donate po siya ng gatas. Sabi ng manok at saka ng baka sa baboy, ikaw, anong i-donate mo? Hindi naman ako pwedeng mag-donate ng itlog. At hindi rin siya pwedeng mag-donate ng gatas. Sabi ng dalawa, ikaw, anong i-donate mo? Mag-donate na lang ako ng panseta at mga yung karne niya. Bacon. Entricot at solomillo. O mga ham. Kaya, bacon. Yan na lang i-donate ko. Nag-donate siya. Kaya lang, it cost ng kanyang buhay. Kinakailangan siya ay mamatay. Sabi ho, nung nag-uusap sila, sabi ho nung baboy, kayo, yes, hindi masama ang yung ginawa. Involved kayo, nag-donate kayo ng gatas. Nag-donate kayo ng itlog, pero ako, ang i-donate ko, hindi lang karne, kundi i-donate ko ang aking buhay. So mga kapatid, ang tunay na commitment, true commitment is more than involvement. Ang tunay na commitment, ito po ay may presyo. At ang presyo nito, gusto lang Lord ay ang iyong buong buhay. Amen. Ang tunay na committed Christian, hindi ka lang committed kasi convenient ang nangyayari sa iyo. Kasi maganda ang sitwasyon mo. Kasi wala kang problema. Kasi smooth lahat. Mga kapatid, ang tunay na committed Christian, may problema at wala, may pera at wala, may ngipin at wala, magtuturo ka pa rin ng Word of God. Amen? So I am committed to you to preach the Word of God. May ngipin at wala, in season and out of season, I will preach the Word of God. Glory to God. Amen? So ang tunay na commitment, mga kapatid, ay hindi lang yung nag-involve ka. Ang tunay na commitment, yung buong buhay mo, ang kailangan ibigay mo sa Lord dahil si Kristo ang good example na siya po ay totally 100% committed sa kanyang pagmamahal sa tao, sa kanyang pagliligtas sa tao. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, hindi ng kanyang buhay na mapako sa krus because of His love. 100% commitment ng Panginoon, kaya tayo na saved. Hallelujah! Amen! True commitment is more than involvement. Ano po number 1? True commitment is more than involvement. Parang yung iba inaantok pa. Ano yung number 1? True commitment is more than involvement. Ayan. Dapat natin tandaan, ang tunay na commitment, mga kapatid, ay hindi lang ikaw ay involved. Mayroong pang masigit yan. So, kaya huwag po natin hayaan na mayroong pong pako na nakatira, na magtira. Kailangan po 100% ibigay natin ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Number 2, true commitment is giving priority to God. Ang tunay na mga kapatid ay hindi pwedeng hindi mapag-usapan dito kung sino ang iyong prioridad sa buhay. Pag pinag-usapan ng commitment na dito po ay pinakikita kung sino ang number 1 sa buhay mo. Luke chapter 9 verse 59 and 60, mayroon pong isang lalaking lumapit sa Panginoon. He said to another man, "Follow me." And replied, "Lord, first let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." So makikita po natin na every Christian must be committed to God. At dapat siya po yung ating priority. Sabihin natin priority.